Martial Pick, Kabanata 5129. Pagpipilian. Ang ugali ni Miao Feiping ay walang alinlangan na matatag. Hindi siya nagpatinag kahit sa ganitong sitwasyon. Hanggang sa bigla niyang narinig ang boses ng ancestor. Sa lohikal na pagsasalita, kung ang isa ay maaabala sa ganoong kritikal na sandali, ang kanilang isip ay tiyak na mayayanig. Sa pinakamagandang senaryo, sila ay magdurusa sa cultivation dissonance, at sa pinakamasamang sitwasyon, maaari pa silang mamatay sa lugar. Gayunpaman, hindi ito nangyari kay Miao Feiping, dahil sa parehong oras na ipinadala sa kanya ang boses ng ancestor, isang banayad na puwersa ang nagpatatag sa kanyang estado ng pag-iisip, na nagpapahintulot sa kanya na maiwasan ang kalamidad na ito. Maging ang galit na Emperor Qi sa kanyang katawan ay kumalma. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakita ni Miao Feiping ang isang nakangiting lalaki na nakatayo sa kanyang harapan. Ito ay walang iba kundi ang ancestor. Si Miao Feiping ay nagmamadaling tumayo at magalang na yumuko. Binabati ng alagad si ancestor. Bahagyang tumango si Yang Kai. Sa sandaling ito, siya ay isa lamang soul avatar, tulad noong naglakbay siya sa kanyang miniature universe sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, ang soul avatar sa mga mata ni Miao Feiping ay katumbas ng pagdating ng tunay na katawan ng ancestor. Hindi siya nang ahas na magpakita ng anumang kawalang galang. Naging mahirap sa iyo sa lahat ng mga taon na ito. 20 taon lamang ang lumipas sa labas ng mundo mula nang itatag ang Void Dao Temple, kaya 80 taon na ang lumipas sa miniature universe. Sa nakalipas na 80 taon, ang bilang ng mga disipulong tinanggap ng Void Dao Temple ay umabot sa mahigit 2,000, bawat isa sa kanila ay isang dragon sa mga kalalakihan. Sa pagganap ni Miao Feiping bilang Temple Master, ang mga deacon na pinili ng Dao Temple ay masigasig na gumabay sa mga disipulong ito. Siya ay tunay na nagtrabaho ng husto sa mga taong ito. Pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ng mga napiling disipulong ito ay hindi mataas. Marami sa kanila ay mga bata na hindi pa nalilinang. Ang pag-aalaga sa kanila ay talagang isang nakakatakot na gawain. Maraming benepisyo ang pamamahala sa iba't ibang mga gawain ng Dao Temple. Ang pinakadirekta nito ay ang makakakuha ng isang nakapirming halaga ng mga kontribusyon bawat buwan, at ang mga kontribusyon na ito ay maaaring ipagpalat para sa mga mapagkukunan ng pagtatanim sa Dao Temple, ngunit ang downside ay na ito ay naantala ang paglilinang ng isang tao. Kung hindi dahil dito, hindi aabot ng isang siglo si Miao Feiping upang tuluyang maabot ang puntong ito sa kanyang kakayahan. Ang disipulo ay pinarangalan ng pag-aalala ng ancestor, ngunit hindi ito mahirap. Magalang na sagot ni Miao Feiping. Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Sa ngayon, isang hakbang na lang ang layo mo mula sa Heaven Opening Realm, ngunit kung gusto mong maabot ito, dapat kang pumili. Isang pagpipilian. Nagtaka si Miao Feiping. Ancestor, pakipaliwanag. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Sa iyong kakayahan at kasalukuyang pundasyon, maaaring medyo delikado ang pagpasok sa 6th grade, ngunit ang mga panganib ay hindi ganoon kalaki. Alam mo ba kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nakakalusot kahit na sa sobrang tagal ng retreat? Umiling si Miao Feiping. Marahil ang disipulong ito ay mabagal. Marahil ay hindi ko na mauunawaan ang panandaliang pagkakataon na makalusot kahit na gawin ko ang lahat ng aking pagsisikap. Ngunit makatitiyak si Ancestor, tiyak na dodoblehin ng disipulong ito ang kanyang pagsisikap sa paglinang upang hindi ka mabaygo. Humalaklak si Yang Kai. Kung maituturing kang mabagal ang isip, kung gayon walang maraming matatalinong tao sa Void World. Mapakumbabang sumagot si Miao Feiping. Masyadong mabait ang Ancestor. Ang dahilan kung bakit hindi ka makalusot ay hindi dahil kulang ang iyong pag-unawa o kakayahan, kundi dahil sa kapaligiran. Hanggat nananatili ka sa Void World, hinding-hindi ka makakalagpas sa mga tanikala ng Emperor Realm at makausad sa Heaven Opening Realm. Bakit ganun? Mukhang nalilito si Miao Feiping, sumagot si Yang Kai, na nakangiting nakatingin sa kanya. Dahil ang Void World ay ang aking miniature universe. Si Miao Feiping ay nakaugat sa lugar, natulala. Ipinagpatuloy ni Yang Kai. Kapag ang mga Emperor Realm Cultivator ay nakondensed ang kanilang mga Dao cells at natipon ang powers of Yin, Yang, at 5 elements, sila ay makakabuo ng isang miniature universe world sa loob ng kanilang katawan, kaya sumusulong sa Heaven Opening Realm. Ang Heaven Opening Realm ay nahahati sa 9 na mga grado. Ang 1st hanggang 3rd grade ay ang low grade, ang 4th hanggang 6th grade ay ang mid grade, 7th grade at mas mataas ay high grade. Ang miniature universe ng low grade at mid grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi materyal at ilusyon,
habang ang miniature universe ng high-grade Heaven Opening Realm Masters ay solido at mahahawakan, tulad ng Void World na ito. Bawat Heaven Opening Realm Cultivator ay may sariling miniature universe, at ang World Force ng miniature universe ay ang pundasyon ng lakas ng Heaven Opening Realm. Kahit na ang dalawang tao ay linangin ang parehong secret art at naiintindihan ang parehong Grand Dao, pagkatapos nilang marating ang Heaven Opening Realm, ang World Force sa kanilang miniature universe ay natural na magkakaiba. Ang ganitong uri ng pagkakaiba ay natatangi sa bawat Heaven Opening Realm Master. Ang ibang mga Heaven Opening Realm Masters ay maaaring mapino ito para sa kanilang sariling paggamit upang madagdagan ang kanilang lakas, ngunit kung ang pagkakaiba ay masyadong malaki, ito ay sa halip ay magiging mga dumi na sumisira sa kanilang pundasyon. Kung nakalusot ka sa Heaven Opening Realm sa loob ng miniature universe ko, ang World Force na hindi mo namamalayan na pinakawalan mo sa sandali ng pag-akyat ay makakahawa sa aking pundasyon at makakaapekto sa aking paglilinang, kaya hindi ako papayag na makalusot ka sa Void World. Ito ay maaaring ituring na isang paghihigpit sa buong Void World, naiintindihan mo ba? Hindi ganoon kahirap para kay Miao Feiping na intindihin, ngunit matapos malaman na ang mundong ginagalawan niya ay ang miniature universe ng Ancestor, nabigla pa rin siya at hindi na nakabawi ng mahabang panahon. Kung gusto mong pumasok sa Heaven Opening Realm, ang tanging pagpipilian ay umalis sa aking miniature universe at pumasok sa malawak na outer universe. Naging mataimtim ang mga mata ni Yang Kai. Gayunpaman, ang kapaligirang kinaroroonan ko ngayon ay hindi ligtas. Kung aalis ka sa Void World, patuloy na malalagay sa panganib ang iyong buhay, at kakailanganin mong labanan ang malalakas na kaaway. Kahit sa lakas ko, baka hindi kita maprotektahan. Bumulong si Miao Feiping. Ito ba ang pagpipilian na sinabi ng Ancestor? Tumanggo si Yang Kai sa kanyang paninindigan. Tama, kung mananatili sa Void World bilang isang Emperor Realm Master, o magsasapalaran at umalis sa Void World upang makamit ang Heaven Opening Realm ay nasa iyo. Sa harap ng biglaang pagpili, maging ang isang Emperor Realm Master tulad ni Miao Feiping ay medyo nag-alinlangan. Pinagmasdan ni Yang Kai ang kanyang ekspresyon at bahagyang tumanggo. Maaari kang maglaan ng oras at ipaalam sa akin pagkatapos mong gumawa ng desisyon. Pagkasabi nito, unti-unting kumupas ang kanyang figure habang naghahanda na siyang umalis. Bago pa man siya makaalis, biglang itinaas ni Miao Feiping ang kanyang ulo at nagtanong. Ancestor, nasa Void World pa ba si Junior Sister Zhao Ya at Senior Brother Zhao Yebai? Muling nanigas ang anyo ni Yang Kai habang umiiling. Matagal na silang umalis. Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Miao Feiping. Bagamat naghinala na siya, ngayon lang niya nakuha ang kumpirmasyon. Bahagya siyang tumanggo bilang pagsang-ayon bago nagtanong. Dahil si Junior Sister Zhao Ya at Senior Brother Zhao Yebai ay matagal nang umalis sa Void World, sa palagay ko ay uusad sila sa Heaven Opening Realm sa hinaharap. Nag-isip sandali si Yang Kai bago sumagot. Natural, ngunit iba ang sitwasyon nila sa iyo. Kasalukuyan silang nasa isa pang Great World, kung saan hindi nila kailangang mag-alala tungkol sa mga panlabas na banta. Kaya, hindi na kailangang mag-alala. Maaari ko bang tanungin kung anong grado ang maaabot ng dalawang iyon kapag sila ay lumampas? Kung ang lahat ay naaayon sa plano, dapat nilang maabot ang 7th grade. 7th grade. Tumawa si Miao Feiping. Tulad ng inaasahan sa dalawang iyon, ngunit ang pagkakaiba sa pagitan ng 6th grade at 7th grade ay isang grado lamang, ang pagkakaiba ay hindi masyadong malaki. Pagkasabi nito, kinuyam ni Miao Feiping ang kanyang kamao at ipinahayag ang kanyang pagpili. Nais ng disipulong ito na sumulong sa Heaven Opening Realm. Humihingi ako ng tulong kay Ancestor. Tumingin sa kanya si Yang Kai, bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata. Napag-isipan mo na ba ang iyong desisyon? Huwag subukan na makipagkompetensya sa iba, sundin lamang ang iyong puso. Ipinahayag ni Miao Feiping, umiling-iling. Hindi ito tungkol sa pagkukumpara sa aking sarili sa dalawang iyon, ngunit kaming mga cultivator ay nagil-inang sa buong buhay namin, na gumagawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon, ang lahat ay upang makatayo kami sa tuktok at makita ang hindi pangkaraniwang tanawin mula sa itaas. Kung tayo ay titigil sa kalagitnaan, bakit tayo dapat maglinang? Dahil binigyan ako ng ganitong pagkakataon ngayon, ayaw itong palampasin ng disipulong ito. Hindi pa banggitin. Ang Ancestor ay nakikipaglaban sa makapangyarihang mga kaaway, at habang ang disipulong ito ay maaaring hindi talento, handa siyang tulungan si Ancestor sa labanan. Masayang tumanggo si Yang Kai. Talagang matuwid ang iyong puso. Dahil iyon ang kaso, pagbibigyan ko ang iyong kahilingan. Muling ikinumpas ni Miao Feiping ang kanyang kamao bilang pasasalamat. Maraming salamat,
Ancestor, ngunit. Pagkatapos nitong umalis ang disipulo, sino ang mamamahala sa Void Dao Temple? Mangyaring gumawa ng desisyon. Nagtanong si Yang Kai. Sino ang inirerekomenda mo? Saglit na nag-isip si Miao Feiping. Si Deacon Tang Wen ay matatag at banal, siya ay patas din sa kanyang pag-uugali. Isa siyang Third Order Emperor Realm Master, kaya sapat na ang kanyang cultivation para makumbinsi ang iba. Pagkaalis ng disipulong ito, naniniwala ako na siya ang magiging angkop na pagpipilian upang kunin ang posisyon ng Temple Master. Tang Wen. Makahulugang tumingin sa kanya si Yang Kai. Hindi siya taga 7 Stars Sect, parang taga Stalwart Pavilion siya, di ba? Katwiran ni Miao Feiping. Naniniwala ang disipulong ito na nilikha ng Ancestor ang Void Dao Temple para pumili ng mga talento mula sa buong mundo, marahil para labanan ang isang malakas na kaaway na hindi alam ng disipulong ito. Dahil iyon ang kaso, ang disipulong ito ay hindi nang ahas na magkaroon ng anumang makasariling motibo. Ang 7 Star Sect ay mabilis na umuunlad nitong mga nakaraang taon at naging numero 1 sect sa Void World. Kung isa pang elder mula sa 7 Star Sect ang papalit sa posisyon ng Temple Master, natatakot ako na siya ay maging masyadong mayabang at suran ang orihinal na intensyon ng Ancestor na likhain ang Dao Temple. Nakangiting sumang-ayon si Yang Kai. Matalino ka, dahil iyon ang kaso, papalitan ni Tang Wen ang Void Dao Temple. Nag-isip siya sandali bago nagpatuloy. Magpalabas tayo bago ka umalis. Isang palabas. Naguguluhan si Miao Feiping. Makalipas ang kalahating araw, ipinatawag ni Miao Feiping ang lahat ng Void Dao Temple Deacons at inanunsyo na malapit na siyang sumulong, at gusto niyang pangalagaan ang mga gawain ng Void Dao Temple bago pumasok sa retreat. Parehong nabigla at naiinggit ang mga deacon. Pagkatapos magtrabaho sa Dao Temple, natural na mas naunawaan nila ang Heaven Opening Realm kaysa sa iba. Lahat ng tao ay nagsusumikap para sa layuning ito sa lahat ng mga taon na ito, ngunit ang pinakamabilis sa kanila ay nakapagpino lamang ng 3 materyales at malayo pa rin sa paglusot. Nang bigla nilang marinig na sinabi ni Temple Master Miao Feiping na malapit na siyang makapasok, natural na sila ay sobrang inggit. Kahit na inggit sila ay binati pa rin siya ng mga ito. Pagkatapos gumawa ng ilang mga kaayusan, si Miao Feiping ay naglakbay pabalik sa 7 Star Sect upang ipaalam sa Sect Master na si Shang Ganji at sa mga elder na siya ay papasok na sa retreat upang makalusot. Hindi nagtagal, nalaman ng lahat ng Emperor Realm Masters sa Void World na si Miao Feiping ay malapit ng putulin ang tanikala ng Emperor Realm. Ang Emperor Realm Masters ay natural na inaabangan ito. Kailangang malaman na ito ang kauna-unahang pagkakataon sa buong kasaysayan ng Void World na may taong tatayo sa Emperor Realm. Magtagumpay man siya o mabaigo ay makakaapekto sa hinaharap na pag-unlad ng buong mundo ng Martial Dao, kaya natural na umani ito ng maraming atensyon. Higit pa rito, ang personal na pagsaksi sa tagumpay na ito ay magiging lubhang kapakipakinabang sa kanila sa hinaharap. Hindi nagtagal ay pumasok si Miao Feiping sa retreat. Ang lahat ng nangungunang mga sekta ay patuloy na nagsisikap na alamin kung si Miao Feiping ay nagtagumpay o nabigo sa kanyang pag-atres, ngunit walang sino man sa mga deacon ang nakakaalam, dahil pagkatapos na si Miao Feiping ay pumasok sa pag-iisa, wala silang natanggap na salita mula sa kanya. Walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o patay na. Sa isang tiyak na araw makalipas ang humigit kumulang 1 buwan, biglang nanginig ang Void World habang ang nakasisilaw na maraming kulay na mga ilaw ay pumuno sa kalangitan at isang malakas na aura ang biglang umapaw mula sa Void Dao Temple. Ang aura na ito ay malinaw na nalampasan ang Emperor Realm. Ang mga nakatataas ng iba't ibang dakilang sekta ay nasa tabi nila at agad na ibinaling ang kanilang mga mata patungo sa Void Dao Temple. Sa ilalim ng tingin ng lahat, isang figure ang biglang lumabas mula sa Void Dao Temple. Ito ay walang iba kundi ang unang Temple Master, si Miao Feiping. Ngunit sa sandaling ito, si Miao Feiping ay napaliligiran ng nakakasilaw na liwanag, na nagmukhang isang Diyos-Diyosa na bumababa mula sa langit. Ang aura na nagmumula sa kanyang katawan ay nagdulot ng pananabik sa lahat ng mga emperor na makamit ang gayon din. Martial Peak, Kabanata 5130. Si Miao Feiping ay sumulong sa Heaven Opening Realm. Niyanig ng mga dumadagandong nakulog ang mundo, umihip ang malakas na hangin habang nagdidilim ang araw at buwan. Maraming mahihinang cultivator na hindi alam kung ano ang nangyayari ay hindi maiwasang yumuko at manalangin sa langit nang makita nila ito. Lumakas ang aura ni Miao Feiping habang napuno ng lakas ng kanyang Grand Dao ang hangin. Pagkatapos ay tumingin siya sa ibaba at nagsimulang magsalita, niyanig ng kanyang boses ang mundo. Pagkatapos ng aking pambihirang tagumpay sa Heaven Opening Realm, hindi na ako kayang tanggapin ng mundo na ito. Pagkaalis ko,
pipili ang Void Dao Temple ng taong magsisilbing Temple Master. Mga kapatid ko, mangyaring tulungan sila. Pagkasabi nito, ibinaling niya ang kanyang ulo patungo sa 7-star sect at bahagyang tumango bago humakbang pasulong. Nang lumapag ang kanyang mga paa, nabasag ang espasyo na parang salamin. Nagulat ang lahat ng nakakita sa eksenang ito. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang nabasag na void ay unti-unting bumalik sa karaniwang kalagayan, ngunit nang muli silang tumingin, si Miao Feiping ay wala na kahit saan. Nawala siya ng walang bakas. Ang buong mundo ay wala sa kanyang aura. Nabasag niya ang void at umalis sa mundo na ito. Marami sa mga puso ng Emperor Realm Masters ang tumibok. Sa paghusga sa sinabi ni Miao Feiping, nakalusot na siya sa Heaven Opening Realm. Hindi siya napigilan ng Void World matapos makapasok sa Heaven Opening Realm, kaya wala siyang pagpipilian kundi basagin ang Void at umalis. Bagamat hindi nila alam kung saan siya pupunta pagkatapos umalis sa mundong ito, halatang napunta siya sa isang lugar na may mas mataas na martial Dao. Ito ang unang tao na bumasag sa tanikala ng Emperor Realm at kumawala sa mga hadlang ng mundo, na nagdulot ng sensasyon na yumanig sa Void World at hindi malilimutan sa daan-daang taon. Sa sandaling ito, bilang karagdagan sa pagkabigla na dulot ng pagdurog ni Miao Feiping sa Void, ang iba't ibang sects at deacon ay nag-aalala rin tungkol sa ibang bagay. Ito ay kung sino ang magiging susunod na Temple Master. Ang Void Dao Temple ay naitatag lamang 100 taon na ang nakalilipas, ngunit lahat ng mga disipulong kinuha nito sa nakalipas na 100 taon ay sobrang galing. Sa maikling panahon lamang, ang mga taong ito ay nakamit ang maraming bagay na hinding-hindi makakamit ng mga ordinaryong cultivator sa kanilang buhay. Maaaring isipin ng isa kung paano ang mga disipulong ito ay magiging mga pundasyon ng buong Void World sa hinaharap. Baka umaban pa sila sa Heaven Opening Realm, basagin ang Void, at umalis, tulad ni Miao Feiping. Sino ang hindi magnanais na magkaroon ng ganoong kalakas na puwersa sa kanilang mga kamay? Kahit na ano paman, si Miao Feiping, ang unang Temple Master, ay pinili ng Dao Temple. At bago siya umalis, sinabi niya na ang susunod na Temple Master ay pipiliin ng Dao Temple. Sino ang hihirangin bilang susunod na Temple Master? Maraming sect masters ang nag-iisip na kung paano mag-ambag upang ang kanilang mga elder o deacon ay maging susunod na Temple Master. Gayunpaman, ang kanilang iba't ibang mga plano at mga pukana ay nakatadhana na maging walang saysay. Sa sandaling umalis si Miao Feiping, isang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa Dao Temple patungo sa isa sa mga deacon. Kasabay nito, nakatanggap ng mensahe ang lahat ng deacon. Ang pangalawang Temple Master ay si Tang Wen. Si Tang Wen mismo ay hindi inaasahan na ang posisyon ng Temple Master ay babagsak sa kanyang ulo, kaya hindi niya maiwasang matigilan sandali. Hanggang sa nagbigay galang lahat sa kanya ang iba't ibang deacon ay nag-react siya. Tulad ng sinabi ni Miao Feiping, si Tang Wen ay matatag at banal, kaya kahit na nakuha na niya ang posisyon ng Temple Master, ang kanyang pag-uugali ay pareho pa rin ng dati. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kamay at hinarap ang lahat. Mga kapwa deacon, huwag ninyong isipin na magbabago ang mga bagay pagkatapos nito, tretuhin ninyo ako tulad ng dati, hindi na kailangang maging magalang. Sana lahat ay matulungan ako sa hinaharap. Itong Tang na ito ang mamamahala sa Void Dao Temple kasama kayong lahat at hindi pababayaan ang mundo, ni ang Temple Master Miao. Sa labis na pagkabigo ng 7-star sect, ang pangalawang posisyon sa Temple Master ay talagang nahulog kay Tang Wen. Gayunpaman, mas nakaramdam sila ng kagaanan pagkatapos na isipin ang iba't ibang mapagkukunan ng paglilinang na ipinagkaloob sa kanila ng ancestor sa mga nakaraang taon. Naniniwala sila na ang ancestor ay tiyak na may sariling mga dahilan para gawin ang isang bagay na tulad nito. Walang 7-star sect ngayon kung wala ang ancestor kung tutuusin. Kaya, bagamat sila ay nabigo, hindi sila nagreklamo at sa halip ay nagsumikap pa na makipagtulungan sa Void Dao Temple. Ang usapin ng Void Dao Temple ay natapos na. Ang pambihirang tagumpay ni Miao Feiping sa Heaven Opening Realm at ang kanyang pagkilos ng pagwasak sa Void ay naging isang sensasyon sa buong mundo, na naging dahilan upang ang Emperor Realm Masters ay mas masipag pa. Ang lahat ay nagnanais na makapasok sa Heaven Opening Realm sa lalong madaling panahon. Kasabay nito, sa isang universe fragment sa labas ng Blue Sky Pass, si Miao Feiping ay sumusulong sa Heaven Opening Realm. Nang masaksihan ng Emperor Realm Masters ng Void World na binasag niya ang Void at umalis, akala nilang lahat ay nakalusot na siya sa Heaven Opening Realm, ngunit sa totoo lang, sinusunod lang niya ang tagubilin ni Yang Kai. Hindi niya alam kung bakit ginagawa ito ng ancestor, ngunit dahil kahilingan iyon ng ancestor, natural na susundan niya ito hanggang sa tuldok.
Pagkatapos umalis sa Void World, sinimulan ni Miao Fiping ang kanyang tunay na tagumpay sa Heaven Opening Realm. Ang kanyang kakayahan ay orihinal na sapat lamang para sa kanya upang sumulong sa 5th grade, ngunit dahil sa feedback ng World Tree Clone, maaari na siyang sumulong sa 6th grade, kahit na kailangan niyang kumuha ng ilang mga panganib. Walang makakatulong sa kanya na makapasok sa Heaven Opening Realm, kahit na si Yang Kai. Ang tanging tulong na maibibigay niya ay ilang karanasan sa pagpasok sa susunod na realm para sanggunian. Sa Universe Fragment, hindi lang nandyan si Yang Kai, kundi pati sina Feng Ying at Bai Yi. Sila ay natural na hindi dito upang manood ng isang palabas, ngunit upang magbantay. Pagkatapos ng lahat, ang lugar na ito ay nasa labas ng Blue Sky Pass, at ang Black Ink Clan ay medyo walang ingat sa mga araw na ito. Kung ang ilang ignorante na Black Ink Clansman ay dumating dito at guluhin ang tagumpay ni Miao Fiping, isa itong kapahamakan para sa huli. Sa kabutihang palad, naging maayos ang lahat ng walang panghihimasok sa Black Ink Clan at walang mapanganib na sandali sa panahon ng pambihirang tagumpay. Sa oras na hamupan na ang alikabok, si Miao Fiping ay sumulong na sa 6th grade Heaven Opening Realm. Si Yang Kai, na nakatingin sa kanyang nasasabik na mukha, ay hindi naiwasang maging emosyonal. Naalala niya kung paano niya nakilala si Miao Fiping sa unang pagkakataon noong siya ay bata pa. Isa siyang pilyong bata na nananakot kay Zhao Ye-bai at Zhao Ya paminsan-minsan, umaasa sa kanyang edad. Hindi naman talaga bullying pero bata lang. Lumipas ang mga taon sa isang kisap mata, at ngayon ang batang iyon ay nakalusot sa 6th grade Heaven Opening Realm. Nang makita ang paningin sa kanyang harapan, hindi maiwasan ni Yang Kai na magtaka kung kumusta na ang kanyang tatlong disipulo. Gayunpaman, tinansya ni Yang Kai na kailangan pa nilang makapasok sa Heaven Opening Realm. Hindi dahil sa mga kakayahan ng kanyang mga disipolo ay mas masahol pa kaysa kay Miao Fiping. Si Zhao Ye-bai ay talagang kulang sa talento, ngunit ang kakayahan ni Zhao Ya ay hindi maihahambing, at ang kanyang pangatlong disipulo, ang kakayahan ni Shu Yi ay hindi rin masama. Higit pa rito, dahil lahat ng tatlo sa kanyang mga disipolo ay nakakuha ng isa sa kanyang mga tunay na mana ng kanyang Grand Dao, ang kanilang mga pag-asa sa hinaharap ay walang limitasyon. Ang dahilan kung bakit napakabilis ng pagsulong ni Miao Fiping ay higit sa lahat dahil siya ay naninirahan sa miniature universe ni Yang Kai at gumugol ng ibang tagal ng oras sa paglilinang kumpara sa kanyang tatlong disipulo. Naalala kung paano nagmula ang brat na ito sa sarili niyang miniature universe, biglang naramdaman ni Yang Kai na parang pinapanood ang sarili niyang anak na lumaki. Ancestor. Tuwang-tuwang lumapit si Miao Fiping kay Yang Kai, na halatang hindi napigilan ang kanyang kagalakan sa tagumpay ng kanyang tagumpay. Hindi binaygo ni Disciple ang inaasahan ng Ancestor at matagumpay na nakasulong sa Heaven Opening Realm. Bahagyang tumango si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Ang pagsulong sa Heaven Opening Realm ay simula pa lamang. Isa ka na ngayong 6th grade master, kaya malaki ang tsansa mong maka-advance sa 8th grade sa hinaharap. Gayunpaman, ang paglilinang ng Heaven Opening Realm ay nakatuon sa pag-iipon ng lakas sa mahabang panahon. Hindi ka dapat maging mayabang o menipin, huwag subukang padalos-delos na itulak ang iyong sarili na sumulong. Magalang na sumagot si Miao Fiping. Maaalala ng disipulo. Pagkatapos, lumingon siya kina Feng Ying at Bai Yi at Yumoko, nagpasalamat. Maraming salamat, Martial Auntie, sa pagprotekta sa akin. Kinawayan ni Feng Ying ang kanyang kamay at sinabing, wala iyon, huwag mo nalang pansinin. Si Bai Yi naman ay may reserbadong personalidad at tumango lang nang walang sinasabi. Nagpatuloy si Feng Ying. Pero brat, tinatawag mo siyang ancestor, pero tinatawag mo kaming Martial Auntie. Ang gulo ng seniority. Ibinaba mo talaga ang status namin ng ilang henerasyon. Hindi alam ni Miao Fiping kung paano tutugan. Iminungkahi ni Yang Kai habang may ngiti sa kanyang mga labi. Tama ka, paano ito? Huwag mo na akong tawaging ancestor simula ngayon, tawagin mo na lang akong Martial Uncle. Paano? Paano ko magagawa iyon? Si Miao Fiping ay mukhang balisa. Sinabi ni Yang Kai. Sa Black Ink battlefield na ito, ang lahat ng tao ay may iisang relasyon lamang, ang mga kapwa kasama na magkapareho sa buhay at kamatayan. Ancestor man o Martial Uncle, puro titulo lang sila. Kung nahihirapan kang tawagin akong Martial Uncle, tawagin mo na lang akong squad leader. Matapat na sumagot si Miao Fiping. Tatawagan kang Martial Uncle ng disipulo. Bahala ka, ngumiti si Yang Kai. Tara, ibabalik kita sa Great Pass para irehistro ang iyong sarili. Kara-rating mo lang dito, marami ka pang dapat matutunan. Pagkatapos ihatid si Miao Fiping pabalik sa Blue Sky Pass, dinala siya ni Yang Kai sa Western Army Headquarters at pinuntahan si Zhong Liang,
ipinaliwanag ang pinagmulan ni Miao Feiping. Alam na ni Zhong Liang na ang miniature universe ni Yang Kai ay mayroong maraming tao na naninirahan dito. Bukod dito, ang mga army commander ito ay lubos na umaasa sa kinabukasan ng mga tao dahil sa pagkakaroon ng World Tree Clone. Magkagayunman, ang isang cultivator ay nangangailangan ng oras upang lumago, kaya walang sino man ang umasa na makakita ng mga resulta ng ganoon kabilis. Ngayon, nagkaroon ng 6th grade Heaven Opening Realm Master, bukas, magkakaroon pa ng 6th grade at maging ang 7th grade Masters. Ang mga Masters na ito ang magiging backbone ng paglaban sa Black Ink Clan. Dahil dito, kaagad na ipinarehistro ni Zhong Liang si Miao Feiping at binigyan siya ng identity token. Sa ilalim ng kahilingan ni Yang Kai, si Miao Feiping ay itinalaga sa Dawn Squad, na naging miyembro ng squad. Pagkatapos, kinailangan ni Miao Feiping na maghanap ng tirahan. Maraming lugar ang Blue Sky Pass para sa mga sundalo, at marami sa mga ito ay walang tao, kaya hindi ito isang isyu. Pagkatapos magtanong ni Miao Feiping tungkol sa tirahan ni Yang Kai, pumili siya ng isang lugar na malapit, walang pakialam sa anuman. Sa anumang kaso, siya ay isang bagong dating. Wala siyang masasabing military merit, at dahil kakasulong pa lang niya, kailangan niya ng oras at resources para pagsamahin ang kanyang cultivation. Kung wala ang military merit, wala siyang maipapalit sa cultivation resources. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ay may maraming mapagkukunan sa kamay kaya binigyan niya siya ng ilan at sinabi sa kanya na bumalik at magtanim. Si Miao Feiping ay natural na hindi nang ahas na suwayan ang kanyang mga utos. Sa pagbabalik, si Miao Feiping ay hindi mapakali na nagtanong. Martial Uncle, ang palabas na ginawa ko bago ako umalis ay mukhang kahanga-hanga, ngunit kung may ibang makakalusot sa Heaven Opening Realm, hindi ba ito malalantad? Nakangiting paliwanag ni Yang Kai. Sa kasalukuyang Void World, sino pa sa tingin mo ang may pagkakataong makapasok sa Heaven Opening Realm maliban sa iyo? Sumagot si Miao Feiping. Marami sila, at kahit na kinukumpleto nila lahat ang power sa kanilang Dao Cells ngayon, iilan ang makakarating sa realm na iyon balang araw o sa iba pa, malaki ang posibilidad na mangyari iyon. Oo, marami sila, pero iba sila sa iyo. Maaari kang umalis sa Void World at pumunta sa Blue Sky Pass, ngunit hindi magagawa ng iba. Bakit? Itinuro ni Yang Kai ang paligid at nagtanong. Tingnan mong mabuti, ano ang karaniwan sa lahat ng tao dito? Pinagmasdan sila ni Miao Feiping saglit bago sumagot. Lahat sila ay 5th grade master pataas. Kahit na ang 5th grade masters ay bihira, sa katunayan, lahat sila ay 6th grade o mas mataas pa. Tama, sa totoo lang, lahat ng tao dito ay 6th grade master o mas mataas, dahil ito ang Black Ink Battlefield kung saan tayo nakikipaglaban sa Black Ink Clan. Kung masyadong mababa ang grado nila, wala silang maitutulong dito. Sa katunayan, kahit na ang 5th grade masters na nakikita mo ay nasa realm lang na iyon dahil ang kanilang cultivations ay bumagsak mula sa 6th grade. Nag-isip sandali si Miao Feiping bago nagtanong. Ang ibig bang sabihin ng Martial Uncle ay ang mga hindi makakapasok ng direkta sa 6th grade Heaven Opening Realm ay hindi kwalipikadong pumunta rito? Oo, naiintindihan ng alagad. Biglang bumungad kay Miao Feiping ang pagkakaunawa. Martial Pick, Kabanata 5131. Tagapagmanman. Binuksan ni Yang Kai ang Void World at dinala siya sa Black Ink Battlefield dahil sapat na ang kakayahan ni Miao Feiping para direktang sumulong sa 6th grade Heaven Opening Realm. Bagamat maraming Emperor Realm Masters sa Void World, ayon sa kanyang nalalaman, walang sino man ang makakapagpino ng material sa 6th grade maliban sa kanya. May iilan na maaaring magpino ng mga materyales sa 5th grade, ngunit halatang hindi nila natutugunan ang mga kinakailangan ni Yang Kai. Dahil dito, malamang na hindi na sila makakaalis sa Void World. Tanging ang mga disipulong pinili ng Void Dao Temple ang makakaalis sa Void World sa hinaharap at maka-advance sa Heaven Opening Realm dahil lahat sila ay may natatanging kakayahan. Ang grado ng Heaven Opening Realm na maaabot nila ay tiyak na mas mataas, kaya karamihan sa kanila ay dapat matugunan ang mga kinakailangan ni Yang Kai. Ang lakas ni Miao Feiping ay lubhang nadagdagan pagkatapos makapasok sa Heaven Opening Realm. Gayun din, bigla siyang nakarating sa isang hindi pamilyar at mapanganib na lugar tulad ng Black Ink Battlefield. Marami siyang bagay na kailangan niyang matutunan, ngunit ang pinakamahalagang bagay sa ngayon ay patatagin ang kanyang paglilinang. Matapos makipaghiwalay kay Yang Kai, bumalik siya sa kanyang bagong tirahan at nagsimulang magpino ng mga mapagkukunan. Kamakailan, medyo hindi mapakali ang Black Ink Clan. Halos isang siglo na ang nakalipas mula nang matapos ang huling digmaan sa pagitan ng dalawang karera sa Blue Sky Pass.
Nabawi ng Black Ink Clan ang lakas nito pagkatapos ng napakaraming taon, kaya malinaw na naghahanap sila ng panibagong digmaan. Ang Black Ink Clan ay hindi natatakot sa kanilang pagkawala ng lakas, ngunit ang buhay ng bawat tao ay lubhang mahalaga. Kaya, ginamit ng Black Ink Clan ang diskarte ng pagpapadala ng army para kabkuban ang Great Passes hanggat may lakas silang lumaban sa hindi mabilang na taon. Gayunpaman, nabigo silang masakop ito pagkatapos ng napakaraming pagtatangka. Maaaring walang maraming sundalo ang human race, ngunit bawat isa sa kanila ay isang piling tao. Nagawa nilang talunin ang Black Ink Clan sa bawat pagkakataon, umaasa sa kanilang mga warship at sa mga natatanging bentahe ng Great Pass. Matapos ang hindi mabilang na mga siklo ng opensa at depensa, hindi mabilang na milenya ang lumipas. Ngayong magsisimula na muli ang digmaan, naghahanda na ang Blue Sky Pass. Ang Blue Sky Pass ay abala sa mga aktibidad ng Heaven Opening Realm Masters. Ang lahat ng mga nasa retreat sa buong taon ay walang alinlangan na naghahanda para sa digmaan. Ang Blue Sky Pass ay walang clue kung saan at kailan ang hukbo ng Black Ink Clan ay sisalakay, at ito ay palaging ganito. Kadalasan, ang inisyatiba ng digmaan ay nasa kamay ng Black Ink Clan habang ang lahi ng tao ay maaari lamang ipagtanggol. Siyempre, may mga pagkakataon na umatake din ang mga tao. Halimbawa, inatake ng mga sundalo ng Blue Sky Pass ang teritoryo ng Black Ink Clan noong huling pagkakataon sa ilalim ng pamumuno ng kanilang old ancestor, na nagresulta sa pagganti ng Black Ink Clan, at sumiklab ang digmaan. Kung hindi dahil sa digmaang iyon, hindi sana makakatakas si Yang Kai sa Black Ink Clan ng ganoon kadali at makarating sa Blue Sky Pass. Ang isa pang halimbawa ay ang kamakailang labanan sa Yin Yang Pass, kung saan ang humans ang unang umatake, ngunit iyon ay higit sa lahat para makipag-ugnayan sa mga aksyon ni Yang Kai. Kadalasan, ang sitwasyon ng human race ay medyo passive. Bagamat napilitan sila sa isang passive na posisyon, sinusubukan pa rin ng Blue Sky Pass na makakuha ng mataas na kamay. At least, kailangan nilang maunawaan ang timing at direksyon ng pag-atake ng Black Ink Clan. Sunod-sunod na squad ang ipinadala upang magsilbi bilang mga scout upang imbestigahan ang mga galaw ng hukbo ng Black Ink Clan at makakuha ng katalinuhan sa kanila. Noong nakaraan, ang Blue Sky Pass ay nagsagawa din ng mga hakbang sa katulad na paraan, ngunit ang saklaw ng mga paggalaw ng mga partido sa pagmamanman ay limitado dahil wala silang universe arrays bilang isang pananggalang. Sa oras na may natuklasan sila, ang Black Ink Clan Army ay karaniwang isang araw o dalawa lang ang layo mula sa Blue Sky Pass. Kung ang mga scout ay mabagal, sila ay nasa panganib na maalis. Ngunit ngayon, iba ang mga bagay dahil sa pagkakaroon ng universe arrays. Ang mga scout ay nakagalaw ng mas malaya, at ang kanilang kaligtasan ay natiyak. Ang mabisang hanay ng universe array ay naging hanay ng mga galaw ng mga scout. Sa ganitong paraan, mahuhulaan nila ang mga galaw ng kalaban at makakagawa sila ng maagang paghahanda. Bilang Special Operations Squad, maraming miyembro at elite ang Dawn Squad, kaya natural na ito ang pinakaangkop para sa naturang misyon. Isang taon matapos makapasok si Miao Feiping sa Heaven Opening Realm, natanggap niya ang tawag ni Yang Kai at kaagad na lumabas para magulat. Ang mahigit 30 miyembro ng Dawn Squad ay pinagsama-sama. Kung saan, 6 ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters, kabilang sina Yang Kai, Feng Ying, at Bai Yi. Ang ganitong lineup ay kapuri-puri kahit na isinasaalang-alang ang buong Black Ink battlefield. Sa ilalim ng atensyon ng lahat, nagsalita si Yang Kai. Halos isang siglo na ang nakalipas mula noong huling digmaan. Nagbabalik ang Black Ink Clan. Nakatanggap ang Dawn Squad ng utos mula sa Army Commander na pansamantalang kumilos bilang tagapagmanman at bantayan ang mga galaw ng Black Ink Clan. Hindi natin sasagutin ang hukbo ng Black Ink Clan sa pagkakataong ito, responsable lang tayo sa pagkolekta ng kaalaman. Gayunpaman, ang larangan ng digmaan ay puno ng mga panganib at kawalan ng katiyakan, kaya sana ay manatiling mapagbantay ang lahat. Inaasahan ko na ang bawat isa sa atin na nag-uuri ay babalik ng buhay. Tumanggo ang lahat. Nang tumaas ang moral ng lahat, bahagyang tumanggo si Yang Kai, senyales kay Feng Ying. Humakbang si Feng Ying at nagbigay ng bote ng jade sa bawat miyembro ng squad. Habang namamahagi siya ng mga table tasks, ipinaliwanag ni Yang Kai. Ito ang purifying black ink pills na binuo ilang taon na ang nakakaraan. Naniniwala ako na hindi ko na kailangang ipaliwanag ng husto ang tungkol sa mga epekto ng mga tabletang ito, alam ng lahat na kung hindi ka sinasadyang sinalakay ng black ink strength, dapat mong inumin ang tabletang ito sa lalong madaling panahon upang matiyak ang iyong kaligtasan. Siyempre, maaari mo ring gamitin ang Universe Transference Law para bumalik sa Dawning Light. Ang Purifying Light ay maaari ding magpakalat ng black ink strength,
ngunit hindi natin palaging masasabi ang mga biglaang aksidente. Kung hindi mo ma-activate ang Universe Transference Law sa tamang panahon at mainvade ng Black Ink Strength, maaaring gamitin ang Purifying Black Ink Pill na ito para iligtas ang iyong buhay. Bagamat ang mga materyales upang pinuhin ang Purifying Black Ink Pills ay hindi partikular na bihira, walang maraming alchemist sa loob ng PAS na maaaring pinuhin ang pill na ito, kaya limitado ang supply. Bawat isa sa inyo ay tatanggap ng 2 table tasks, at bawat isa sa kanila ay napakabihirang at mahalaga. Habang nagpapaliwanag si Yang Kai, maraming miyembro ang sinusuri ang mga bote ng jade sa kanilang mga kamay. Natural na narinig nila ang Purifying Black Ink Pill dati. Noong una itong binuo, nagdulot ito ng matinding kaguluhan sa Blue Sky Pass. Ang katiwalian ng Black Ink Strength ay palaging isang tinak sa panig ng human race na hindi kailanman maaalis bago dumating si Yang Kai sa Blue Sky Pass. Ang hitsura ni Yang Kai ay nagdala ng Purifying Light na maaaring magwaksi ng Black Ink Strength, na naging malaking papel sa huling digmaan laban sa Black Ink Clan, na lubos na nakabawas sa mga nasawi sa human race. Magkagayunman, ang Purifying Light ay selyado sa loob ng Purifying Black Ink battleships, kaya kinakailangang gamitin ang Universe Transference Law para bumalik sa Purifying Black Ink battleships para tretuhin. Dahil sa kahalagahan ng Purifying Black Ink battleships, kadalasang inilalagay ang mga ito sa loob ng PAS o sa likuran ng battlefield. Dahil dito, kapag ginamit ng isang tao ang Universe Transference Law upang bumalik sa isang Purifying Black Ink battleship, kakailanganin nilang maglakbay ng malayo upang makabalik sa larangan ng digmaan. Higit pa rito, kapag ginamit nila ang Universe Transference Law, hindi sila maabala sa ilang paghinga. Ngunit iba ang Purifying Black Ink Pill. Maaari silang uminom ng tableta kahit na nakakulong sila sa labanan laban sa isang Black Ink Clansman. Kaya, hindi na nila kakailanganing humiwalay at humanap ng ligtas na lugar o magmadaling bumalik sa larangan ng digmaan pagkatapos nilang tretuhin. Maaaring sabihin na ang Purifying Black Ink Pill at Purifying Light ay parehong may sariling kalamangan at kahinaan. Gayunpaman, sa kombinasyon ng dalawa, ang problema ng katiwalian sa Black Ink Strength ay halos ganap na nalutas, na nagpapahintulot sa humans na makapagpahinga at lumaban sa Black Ink Clan ng walang pagpipigil. Matapos matiyak na ang bawat miyembro ng squad ay bibigyan ng kanilang Purifying Black Ink Pills, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at nagutos. Tara na, sa pag-utos, nanguna siya at lumipad palabas, na sinundan ng iba. Noong pinangunahan ni Yang Kai ang kanyang squad sa kanlurang gate ng Blue Sky Pass, daan-daang iba pang Heaven Opening Realm Masters ang natipon na dito sa mga grupo na may 10 o higit pa. Maliwanag, lahat sila ay miyembro ng squads. Nang makita ang pagdating ni Yang Kai, maraming tao ang lumapit sa kanya upang batiin siya. Ang mga taong ito ay maaaring nakatanggap ng legal iligtas buhay na biyaya ni Yang Kai o nakarinig tungkol sa kanya. Si Yang Kai ay natural na tumugon at binati sila isa-isa. May ilang mayabang din na nang-aasar sa kanila mula sa malayo, ngunit wala ni isa sa kanila ang lumapit. Ang pangunahing dahilan ay ang Dawn Squad ay masyadong kapansin-pansin. Kung ikukumpara sa 12 o higit pang miyembro ng kanilang squad, ang Dawn Squad ay mayroong mahigit 30 tao, 6 sa kanila ay 7th grade masters. Ang iba pang mga squad ay mayroon lamang 3 7th grade masters sa karamihan. Dahil sa lineup ng Dawn Squad, maraming squad leaders ang naglalaway. Ilang sandali pa, isang figure ang bumaba mula sa langit. Ito ay walang iba kundi ang Western Army Commander, Zhong Liang. Ang marangal na tingin ni Zhong Liang ay dumaan sa kanila bago siya nagsalita. Ang misyon sa pagkakataong ito ay ang mangalap ng kaalaman. Kung mas marami ka o sa tingin mo ay hindi mo matatalo ang kalaban, iwasang makisali sa Black Ink Clan. Biglang ngumiti ang isa sa mga squad leader at nagtanong. Paano kung kaya namin? Sinaman siya ng tingin ni Zhong Liang, halatang sinisisi siya sa pagsasalita ng wala sa sarili, ngunit tumugon pa rin siya. Kung kaya mo silang puksain, natural dapat mong bugbugin ang mga bastos na iyon. Agad na tumawa ang lahat, pinawi ang tensyonado na kapaligiran bago ang ekspedisyon. Nagpatuloy si Zhong Liang. May mga nagmamanman din na Black Ink Clan, kaya mag-ingat at iwasan sila. Kung makakita ka ng anumang bakas ng hukbo ng Black Ink Clan, ay report ka agad. Pagkatapos niyang magsalita, itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw. Buksan ang mga tarangkahan. Sa Westgate na Spirit Array Barrier, binago ng Array Masters ang kanilang mga hand seal at nagbukas ng puwang. Isang mataimtim na ekspresyon ang pumalit sa mukha ni Zhong Liang habang ikinuyom niya ang kanyang kamao at sumigaw. Itong Zhong na ito ay hiling sa inyong lahat ng isang maunlad na martial daw at isang matagumpay na pagbabalik.
Daan-daang sundalo ang nagkayam ng kanilang mga kamao bilang ganti bago nagmadaling lumabas sa labasan sa ilalim ng pamumuno ng kanilang mga pinuno ng squad, na nagpinta ng isang kamanghamanghang tanawin. Sa labas ng pass, sunod-sunod na ipinatawag ng squad leaders ang kanilang mga warship bago sumakay ang kani-kanilang squads. Matapos makasakay ang lahat, nag-iwan ng mga bahid ng nakakasilaw na liwanag ang mga barkong pandigma habang nakakalat sila sa lahat ng direksyon. Sa panig ng Dawn Squad, kinuha din ni Fang Ying ang Dawning Light. Mahusay na sumakay ang mga miyembro ng squad sa warship at pamwesto sa kani-kanilang posisyon. Si Yang Kai, na nakatingin sa pamilyar ngunit hindi pamilyar na Dawning Light, ay hindi napigil ang kumunat ang kanyang noo at magtanong. Senior Sister, ginugol mo ba ang iyong military merit para baguhin muli ang Dawning Light? Sa huling pagkakataong pumunta si Yang Kai sa Yinyang Pass para sa isang misyon, kaya ibinigay niya ang Dawning Light kay Fang Ying para sa pag-iingat. Sa hitsura nito, ang Dawning Light ay sumailalim sa maraming pagbabago at naging mas malakas. Lalo na ang spear artifact sa front section ng Dawning Light. Ito ay walang kapantay na malaki at nagniningning ng isang pambihirang aura. Sa isang sulyap, medyo halata na ito ay gawa ng ilang artifact refining Great Grandmaster. Kung ang bagay na ito ay isinaaktibo sa kapangyarihan ng array, tiyak na nakakatakot ito. Maaari pa itong magdulot ng banta sa isang Black Ink Clan Territory Lord. Kung ito ay pinalakas ng 7th grade masters ng Dawn Squad, maaari pa silang makipaglaban sa isang Territory Lord. Sumang-ayon si Fang Ying. Tama, ang mas malakas na Dawning Light lang ang makakasiguro sa kaligtasan ng mga miyembro ng squad nito. Ang mga pag-upgrade ay katumbas ng kanilang presyo. Walang magawang bamantong hininga si Yang Kai. Malapit ka nang makapasok sa 8th grade, kaya dapat kang mag-iwan man lang ng ilang military merit para ipagpalit sa cultivation resources. Narinig ko rin na maaari mong gamitin ang military merit para makipagpalitan ng ilang pointer at insight mula sa 8th grade division commanders. Senior Sister, dapat maging mas makasarili ka. Ngumiti si Fang Ying at ikinaway ang kanyang kamay. Nakapaghanda na ako, hindi mo kailangang mag-alala na makapasok ako sa 8th grade. Bukod, ang military merit na ginugol sa pagbabago ng Dawning Light ay sa iyo. Sa anumang kaso, marami kang military merit. Inilibot ni Yang Kai ang kanyang mga mata sa kanya habang tumatawa. Sige. Pagkasakay ng dalawa sa barko, ang Heaven Opening Realm Masters na responsable sa pagkontrol sa Dawning Light ay nagbuhos ng kanilang enerhiya sa Spirit Array. Sa susunod na sandali, ang warship ay bumaril sa kawalan, nag-iwan ng nakakasilaw na bahid ng liwanag. Marshall Pick, Kabanata 5132. Nakipagsapalaran sa kailaliman. Maya-maya ay huminto ang Dawning Light sa kanilang designated area. Medyo malayo na ang lugar na ito mula sa Blue Sky Pass at kahit isang 7th grade master na tulad ni Yang Kai ay aabutin ng humigit kumulang 10 araw bago bumalik kung siya ay mag-isa na lumipad. Ang lugar na ito ay karaniwang limitasyon ng saklaw ng Universe Array ng Blue Sky Pass. Ang distansyang ito ay lubos na angkop para sa pagmamanman. Kung natuklasan nila ang hukbo ng Black Ink Clan, maaari silang agad na bumalik sa Blue Sky Pass, na nagbibigay daan sa humans na maghanda ng oras. Kahit na nakatagpo sila ng anumang panganib, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong gamitin ang Universe Transference Law para makatakas. Masasabing ligtas silang makakalaban o makaka-address mula sa lokasyong ito. Inilapag ni Yang Kai ang Dawning Light sa isang Universe Fragment bago inutusan ang kanyang mga miyembro ng squad na bihasa sa Spirit Arrays na mag-set up ng ilang concealment at defensive arrays. Sa ganitong paraan, kahit na dumaan ang Black Ink Clan, hanggat hindi sila nag-iimbestiga ng mabuti, malamang na mamimiss nila sila. Ang lugar na ito ay naging pansamantalang punong tanggapan ng Dawn Squad. Ang kaayusan na ito ay maaaring ituring na perpekto. Maaari silang palihim na magtago dito at subaybayan ang mga galaw ng mga puwersa sa paligid. Sa katunayan, ang misyon na ito ay hindi masyadong mapanganib. Ang kailangan lang nilang gawin ay imbestigahan ang mga galaw ng Black Ink Clan Army. Magkagayunman, iba ang Dawn Squad sa ibang mga squad. Hindi lang maluho ang pagkakaayos ng mga miyembro nito, espesyal din ang Dawning Light. Ang Dawning Light ay mayroon ding Universe Array na personal na inayos ni Yang Kai, pati na rin ang ilang purifying light na selyado sa loob ng katawan nito. Sa mahigpit na pagsasalita, ang Dawning Light ay katumbas ng isang mas maliit na sukat na purifying Black Ink battleship. Ang Dawning Light ay nagbigay sa Dawn Squad ng mas malaking antas ng kadaliang kumilos at kalayaan. Pinalaki nito ang kanilang hanay ng aktibidad. Ang ibang mga squad ay hindi maaaring tumugma dito. Matapos makumplito ang ilang pangunahing kaayusan, nagbigay si Yang Kai ng isang serye ng mga utos,
na mayroong 7th grade master sa squad na manguna sa 2 o 3 miyembro ng 6th grade sa iba't ibang direksyon. Sa ganitong paraan, kung ang hukbo ng Black Ink Clan ay makikilos sa rehiyong ito, mas maaga nilang matutuklasan ang mga ito. Walang tumutol, kaya ang 7th grade Heaven Opening Realm Masters ay pumili ng 2 o 3 tulong at nagkalat. Kailangan pa rin ng Dawn ng light side ng isang magbabantay, isang taong makapangyarihan, kaya naiwan si Bai Yi sa pamamahala. Sa isang taong kasing lakas ni Bai Yi na umaako sa utos, kasama ang iba pang miyembro ng Dawn Squad at mismong Dawn ng Light, hanggat hindi sila nakakaharap ng maraming makapangyarihang Black Ink Clansmen, hindi magiging problema ang pakikitungo sa kanila. Si Yang Kai mismo ang nanguna kay Miao Feiping at nakipagsapalaran sa isang tiyak na direksyon. Dahil ang kanyang pangunahing layunin ay magmanman, hindi pinili ni Yang Kai na magmadali na lamang sa pinakamabilis na kanyang makakaya. Kung gagawin niya iyon, magpipintura lang siya ng target sa likod niya. Sa pamamagitan lamang ng paglipad sa katamtamang bilis ay may tatago niya ang kanyang presensya. Dalawa lang ang hindi mahahalata na figure sa malawak na kawalan na ito, kaya kung hindi maingat na hahanapin sila ng isa, hindi sila mapapansin. Kinakabahan ka ba? Tumingin si Yang Kai kay Miao Feiping, na may halong pagkabalisa at pananabik sa kanyang mukha mula nang umalis sila sa Blue Sky Pass. Mahigit 10 araw na ang nakalipas mula noon, ngunit ganoon pa rin ang ekspresyon niya. Hindi malinaw kung ano ang iniisip ni Miao Feiping, ngunit nang bigla niyang marinig ang tanong ni Yang Kai, mabilis siyang sumagot. Hindi ako kinakabahan. Ngunit na-curious ako sa isang bagay. Ang ilan sa mga senior brothers ay nagsabi sa akin na ang Black Ink Clan ay puno ng mga kakaibang nilalang. Masyadong curious si Disciple kung ano ang hitsura ng Black Ink Clan. Napangiti si Yang Kai. Tulad ng sinabi ng iyong mga senior brothers, mayroong lahat ng uri ng kakaibang nilalang sa Black Ink Clan. Inalis ni Yang Kai si Miao Feiping mula sa kanyang miniature universe upang sumulong sa Heaven Opening Realm, at 1 taon na lamang ang nakalipas mula noon. Kaya, ang pangunawa ng huli sa Black Ink Battlefield, ang Great Passes, at maging ang Black Ink Clan ay lubhang limitado. Kahit na si Miao Feiping ay nakipaglaban sa maraming tao sa Void World sa mga nakaraang taon, lahat ng kanyang kalaban ay tao. Natural, medyo hindi siya mapakali matapos itapon sa ganitong uri ng larangan ng digmaan upang labanan ang isang dayuhan na lahi, lalo na pagkatapos makinig sa ilang impormasyon tungkol sa Black Ink Clan mula sa kanyang mga senior brothers sa squad. Naisip niya na ang lahat ng Black Ink Clansmen ay may 3 ulo at 6 na braso at napakasama at marahas. Martial Uncle. Mapagpakumbabang tanong ni Miao Feiping. Sinabi ng senior brothers na kung ang mga mula sa Black Ink Clan at ang mga mula sa human race ay nasa parehong grado, ang Black Ink Clansmen sa pangkalahatan ay medyo mas mahina kaysa sa atin. At mas mababa ang paglilinang, mas malinaw ang agwat. Ganun ba talaga? Bahagyang tumango si Yang Kai sa kanyang pagsang-ayon. Ang dahilan kung bakit may ganoong pagkakaiba ay dahil magkaiba ang paraan ng paglaki ng dalawang lahi. Ang ating paglaki ay resulta ng maraming taon ng akumulasyon at mahirap na paglilinang, ngunit hindi ito totoo para sa Black Ink Clan. Sila ay ipinanganak mula sa Black Ink Nests, at hanggat mayroon silang sapat na mapagkukunan at oras, maaari silang patuloy na lumago ng walang katapusan. Bagamat ang kanilang paglaki ay nangangailangan ng isang tiyak na dami ng oras at karanasan, sa pangkalahatan ito ay mas maikli kaysa sa oras na kinakailangan para sa mga tao na lumago. Sa asensya, umaasa sila sa mga panlabas na puwersa upang madagdagan ang kanilang lakas. Biglang napagtanto ni Miao Feiping. Kung gayon ang kanilang pundasyon ay dapat na hindi matatag, tama ba? Nag-isip sandali si Yang Kai bago sumagot. Maaari mong isipin iyon, ngunit hindi ito komprehensibo. Ang agwat sa pagitan ng masters ng 2 karera sa parehong realm ay lumalaki ng mas maliit sa pagtaas ng lakas. Halimbawa, ang agwat sa pagitan ng isang Royal Lord at isang Old Ancestor ay karaniwang wala, habang ang agwat sa pagitan ng isang 8th Grade Division Commander at isang Territory Lord ay hindi masyadong malaki. Siyempre, kung lalaban sila ng isa-isa, sinumang 8th Grade Division Commander ang magkakaroon ng kalamangan sa alinmang Territory Lord. Naging labis na nag-aalala si Miao Feiping. Bagaman ganoon ang kaso, ang Black Ink Clan ay mayroong Black Ink Nests, at mula sa sandaling sila ay isinilang, ang kanilang lakas ay maihahambing sa Heaven Opening Realm Masters ng human race, kaya paano tayo magiging kayang alisin ang lahat ng ito? Nakangiting tanong ni Yang Kai. Sino ang nagsabi sa iyo na ang mga miyembro ng Black Ink Clan ay kasing lakas ng Heaven Opening Realm Masters simula ng ipanganak? Hindi ba? Labis na nagulat si Miao Feiping. Umiling si Yang Kai bilang tugon.
Siyempre hindi. Mas marami siyang masasabi sa bagay na ito kaysa sa iba. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang gumugol ng mas maraming oras sa mga nakatataas na echelon ng Black Ink Clan o nagkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa Black Ink Nests kaysa sa kanya. Ang Black Ink Clansmen na nakatagpo natin sa battlefield ay hindi bababa sa low-grade Black Ink Clansmen. Ang mga ito ay katumbas ng ating low-grade Heaven Opening Realm Masters at karaniwang ginagamit bilang cannon fodder ng Black Ink Clan. Sa tuwing lumalabas ang Black Ink Clan Army, ang low-grade clansmen ang bumubuo sa karamihan ng kanilang puwersa sa larangan ng digmaan. Ang sinumang human master ay madaling mapupuksa ang isang malaking bilang ng low-grade Black Ink clansmen sa isang solong galaw. Ngunit pagkatapos ng pagkamatay ng mga low-grade Black Ink clansmen na ito, ang Black Ink strength sa kanilang katawan ay maghihiwa-hiwalay at magiging Black Ink clouds, na lumikha ng isang kapaki-pakinabang na larangan ng digmaan para sa Black Ink Clan. Sa kabaligtaran, ang mga tao ay lubos na nag-iingat sa Black Ink strength at Black Ink clouds. Gayunpaman, wala tayong magagawa kundi patayin itong low-grade Black Ink clansmen. Kapag nag-away ang dalawang karera, kukunin nila ang taliba at susugod sa atin, kaya kung hindi natin sila papatayin, sisingilan nila ang ating mga pormasayon. Kaya, ang kanilang taktika ng kanya na kumpe ay napaka-epektibo. Bahagyang tumanggo si Miao Feiping at nakinig ng mabuti. Ang high-grade Black Ink Clansmen ay mas malakas kaysa sa low-grade Black Ink Clansmen, katumbas ng aming mid-grade Heaven Opening Realm Masters. Maaari silang ituring na backbone ng Black Ink Clans Army. Bagamat maaaring hindi sila mayorya, tulad ng low-grade Black Ink Clansmen, tiyak na hindi maliit ang kanilang bilang. Nagdulot sila ng pinakamalaking banta sa human race. Nagtatakang tanong ni Miao Feiping. Hindi ba't ang pinakamalaking banta sa lahi ng tao ay ang mga feudal lord at mga territory lord? Tumanggo si Yang Kai sa kanyang pag-aakala bago nagpaliwanag. Ang mga feudal lord at territory lord ay talagang makapangyarihan, ngunit sa tingin mo ilang territory lord ang mayroon sa isang larangan ng digmaan. Kadalasan sila ang nagpapasya sa labanan, kaya hindi sila kumikilos ng walang ingat. Para sa isang feudal lord, marami sa kanila, kahit na higit pa sa 7th grade na tao, ngunit ang mga feudal lord ay mahal na mahal ang kanilang buhay. Hindi madali para sa kanila ang maging feudal lords, kaya walang sino man sa kanila ang gustong mamatay. Maaari silang maging matapang at mabangis sa labanan, ngunit kung ang hangin ay pabor sa kanila. Kapag ang mga bagay ay lumiko sa timog, sila ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa iba. Kaya, iyon ang kaso. Si Miao Feiping ay nasa isip niya. Ito ang mga makikita mo sa larangan ng digmaan, ngunit ang Black Ink Clan ay talagang mayroong maraming mas mababang grado na clansmen na kilala bilang Black Ink Serfs. Mga Black Ink Serfs. Ang mga kakapanganak pa lang sa Black Ink Nest at hindi man lang maklasify bilang low-grade Black Ink Clansmen, ay tinatawag na Black Ink Serfs. Katumbas sila ng mga human cultivator bago nila marating ang Heaven Opening Realm. Ang mga Black Ink Serf na ito ay hindi gaanong nagagamit kahit sa larangan ng digmaan, kaya hindi sila kailanman dinadala sa digmaan ng Black Ink Clan. Sa pangkalahatan, lahat sila ay nananatili sa iba't ibang teritoryo ng Black Ink Clan at sumisipsip ng ambient Black Ink strength para palakasin ang kanilang sarili. Walang tao ang makahihigit kay Yang Kai sa mga tuntunin ng pangunawa sa Black Ink Clan. Pagkatapos ng lahat, walang sino man ang nakapagkunwari bilang isang Black Ink disciple at nanirahan sa teritoryo ng Black Ink Clan sa loob ng napakaraming taon. Maging ang iba pang mga Black Ink disciples na naligtas sa kalaunan ay bihirang alam ang tungkol sa Black Ink Clan dahil noong panahon nila, sila ay itinuring na mga lingkod at alipin, hindi kailanman sinubukang mangalap ng katalinuhan para sa human race. Mukhang hindi madali ang paglaki ng Black Ink Clan. Napabuntong hininga si Miao Feiping. Bakit mo sinasabi? Ipinaliwanag ni Miao Feiping. Martial Uncle, nakikita mo, ang Black Ink Clan ay dapat munang ipanganak mula sa Black Ink Nests na nagiging pinakamahina na Black Ink Serfs. At kapag sila ay naging isang low-grade Black Ink Clansman, sila ay kinaladkad sa larangan ng digmaan upang magsilbing kanya na kumpay. Marahil ay nabubuhay sila ng matagal upang lumaki sa isang high-grade Black Ink Clan pagkatapos makaranas ng ilang sitwasyon sa buhay at kamatayan, ngunit kahit na lumaki sila bilang isang high-grade Black Ink Clansman, kung sila ay mahina, maaaring mawala ang kanilang buhay sa larangan ng digmaan anumang oras. Kung sila ay mapalad na makaligtas sa maraming digmaan, sa wakas ay magkakaroon sila ng pagkakataon na maging isang feudal lord. Tumanggo si Yang Kai bilang pagsang-ayon. Tama, ngunit nangangahulugan ba iyon na madali ang paglaki nating mga tao?
Sinong Heaven Opening Realm Master ang hindi lumakad sa matinik na landas at maingat na nilinang bago nila marating ang kanilang kasalukuyang realm? Kalimutan mo na ang iba, ikaw na mismo ang dumaan sa napakaraming problema para makarating dito, hindi ba? Magalang na sumagot si Miao Feiping. Tama si Martial Uncle. Muli siyang nagtanong. Martial Uncle, saan tayo pupunta? Sinabi ni Yang Kai. Huwag kang magtanong, sundan mo lang ako. Masunuring tugon ni Miao Feiping. Sa Dawn ng Light bilang transit point, ang hanay ng aktibidad ng Dawn Squad ay mas malaki kaysa sa iba pang squad. Masasabing doble ang laki nito o higit pa. Natural, ito ay naging mas angkop sa kanila para sa mga misyon sa pagmamanman dahil maaari silang makipagsapalaran ng mas malalim at makakuha ng higit pang impormasyon. Siyempre, may isa pang plano si Yang Kai. Dahil kara-rating lang dito ni Miao Feiping, wala siyang alam tungkol sa Black Ink Clan. Kaya, nais ni Yang Kai na makahanap siya ng ilang angkop na kalaban na makakasama niya sa pagsasanay para hindi siya matarante sa larangan ng digmaan. Bagamat si Miao Feiping ay hindi direktang makikipag-ugnayan sa Black Ink Clan dahil sa kanyang 6th grade cultivation, karamihan ay nananatili sa loob ng Dawn ng Light para bigyang kapangyarihan ang Spirit Arrays para patayin ang kalaban, hindi nasaktan ang pagkakaroon ng ilang pakikipagpalitan sa Black Ink Clan at maunawaan ang kanilang mga katangian ng kaunti. Higit pa riyan, si Miao Feiping ay kakalusot pa lang sa Heaven Opening Realm kanina, kaya kailangan niyang lumaban para maayos na pagsamahin ang kanyang cultivation. 100 taon na ang nakalipas mula noong huling digmaan sa pagitan ng dalawang karera sa Blue Sky Pass, at ang Black Ink Clan ay nagpapakita ng mga palatandaan ng pagdeploy ng mga tropa kamakailan. Dahil dito, hindi magiging mahirap na makahanap ng ilang Black Ink Clansmen na mapagsasanayan. Ang dahilan kung bakit hindi sila nagkita noon ay dahil ang mga nagkalat na Black Ink Clansmen ay hindi nang ahas na basta-basta lumapit sa Great Pass. Ngunit ngayon, sila ay karaniwang nasa teritoryo ng Black Ink Clan, kaya natural na makasagasa sa kanila. Gaya ng inaasahan, nakahanap si Yang Kai ng angkop na target wala pang isang araw mamaya. Ang kanyang malakas na Divine Sense ay nagbigay daan sa kanya na makita ang paglapit ng malapit na Black Ink Clansmen. Mayroong ilang daan sa kanila, at ang kanilang pinuno ay isang feudal lord.